Isa pong magandang hapon sa inyo pong lahat mga kaibigan ko. Ayan, sa lahat po ng aking mga kapwa may cancer, laban lang po tayo. At ngayong hapon na po, ako po ay gumawa ng video para po sagutin yung ating mga kababayan dyan na parang nagugulumihanan, ano po, na hindi po ako dumaan sa biopsy, sa chemo, at saka sa operation kahit may breast cancer. Ayan. Purihin po ang Panginoon dahil po talagang hindi ako dumaan sa ganong proseso. Pero mga kaibigan, hindi po lahat ng hindi nagpa-biopsy ay walang cancer. Ang biopsy po ay para malaman lamang kung ano po ang stage ng cancer, ano po. Dahil mismo, yung result po ng mammogram ang siyang magpapatunay kung may cancer o wala. Kung ito ba ay buko lang, pwede bang maging benign lang. Pero ang history ko po, after my mammogram, sinabi po ng doktor sa akin, mata sa mata, ang salitang, tita, SAP operation na po ito at kailangan po talaga yung dalawang breast mo ay tanggalin. So, ang tanong ko po kay doktora, hindi na ba madadala sa gamot? Sabi po ni doktora, hindi na tita, operation lang talaga. So, yun lang po ang pinakinggan ko. At marami pa pong gusto pa sanang sabihin si doktora, pero nagpaalam na po ako kasi ayoko na pong marinig pa yung iba pang sasabihin ni doktora dahil siya po mismo ay dumaan po sa sakit na breast cancer, kaya alam niya po kung ano ang breast cancer, ano po. So yun mga kaibigan ang nangyari sa aking kwento ng aking breast cancer. Hindi po ako nagpo-opera natural, hindi po ako magpa-biopsy. Alam niyo po kung bakit? Yung biopsy po ay dumadaan sa proseso, sinabi rin ng doktora sa akin, kukuha ng bukol o mag-slice doon sa bukol para malaman kung ano na ang stage ng cancer. Ano po, ayoko pong ipagalaw ang aking katawan. So, no biopsy, no operation, no chemo. Ano po. So, yun po ang nangyari. Kaya po, walang operation. Pero, may cancer. Hindi ko nga lang inalam kung ano ang stage. Bakit ko pa aalamin, di po ba? So, sa mga nag-iisip po at nagda-doubt, kung merong ganon, meron po. Andito po ako, buhay na totoo sa inyo, na inilaban ko po sa pananampalataya sa Diyos ang aking cancer. Kaya purihin po ang Panginoon. Hindi lang po kayo ang dumaan sa proseso na mahirap at nakakatakot. Dumaan po ako sa proseso na dumudugo ang aking cancer, kumikirot. Kaya nga po, always dito po ako sa left side kapag tumatagilid. Kasi once na tumagilid po ako sa aking right side, parang lahat ng puwersa ng kirot nandoon, masakit po ang cancer. Hindi po biro-biro yan. Pero, salamat sa Panginoon kasi binigyan po ako ng Lord ng sobrang lakas ng kalooban at pananampalataya sa Kanya na kahit dumudugo, kahit kumikirot, kami lang ni Lord ang magkasama. Hindi po ako tumatawag sa mga anak ko, "Uy, dumudugo, kumikirot." Hindi po ako tumatawag sa asawa ko para sabihin yung aking nararamdaman, kundi sa Diyos po ako tumatawag at sinasabi ko sa Lord na, "Lord, ay wag naman ganito na dumudugo. Baka nervyusin ako, tataas na naman ang BP ko, kakabog na naman ang puso ko. May emergency na naman ako, magbabayad na naman ako sa ER ng libo-libo. Lord, wag naman." So, tumitigil din naman. Depende sa ating pananalig sa Diyos at lakas ng ating pananampalataya at kalooban sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi po
ako nagkaroon ng cancer na hindi po pinagdaanan ang pinagdadaanan nyo. Pero napakapalad ko po kasi kakaiba po yung breast cancer ko. Kumbaga naagapan. Kasi maaga po na nagbigay ng wisdom ang Lord sa akin na maglaga po ako ng mga dahon-dahon. Gaya po ng dahon ng malunggay. Yan po ang dahon ng malunggay. Yan po ang sinimulan kong inumin. Uminom din po ako ng mga dahon ng sambong, dahon ng guyabano, dahon ng serpentina, dahon po ng makahiya. Nakatikim pa po ako ng makahiya, tapos yung sampalok-sampalukan. Natikman ko po yan. Pati po chichirika, yung sambre, kung tawagin namin sa Sibuyan Island. Natikman ko po yan. Lahat po ng dahon, pati po yung mga kung ano-anong dahon, pero ang malunggay po talaga ang concentrated ko na o concentration ko na ininom. At purihin po ang Panginoon. Ang malunggay po talaga ay nakita ko din naman po sa Google, sa YouTube. At marami din pong nagpatunay sa akin, nagme-message sa akin, yan, tama yan, ginagawa mo. Inom lang ng inom ng malunggay kasi ganyan din ang ginawa ko. So, ibig sabihin, marami din palang hindi nagpa-opera na merong mga breast cancer na kagaya ko. So, sinakyan ko po yung aking pananampalataya sa Panginoon na bawat inom ko, pinapalinis ko po yan ng salita ng Panginoon. At sinasabi ko sa Lord, itong malunggay na to, magiging instrumento mo ito, Panginoon, para gumaling na ako ng lubusan at mamatay na ang kanser sa aking katawan. Lahat naman po tayo ay may cancer cells, kaya lang kapag pinakain po natin ng gustong-gusto nila ang kanser, kaya nga po, sila ay tumataba, lumalago, sumasabog, pumuputok, ano po, at hindi na kinakaya ng ating breast, kaya po nagkakaroon na ng mga pagsabog at bukol at mga dugo-dugo, ano po, hanggang kilikili. Yan pa po ang nakita ko sa ibang may breast cancer. At ako po yung nalulungkot kapag nakikita ko po na nahihirapan ang ating mga kababayan dahil po sa breast cancer. At andun po ang aking panalangin talaga na, Lord, tama na po yung mga pain, tama na po yung mga dugo, nakakatakot, nakakanervyos, tulungan mo at aliwin mo, bisitahin mo ang lahat ng mga may sakit karamdaman. Pero tinulungan ko po ang aking sarili. Hindi po ako kumakain ng mga matatamis, ng mga malalansa, maaalat, at mga matataba. Hindi po masyado. Kumakain po ako pa konti-konti lang. Hindi po yung pagkain na parang bibitayin ka na. Kailangan po may self-control tayo kung gusto po natin gumaling. Andyan po ang habag ng Diyos. Pero kailangan po nating tulungan ang ating sarili. Huwag po tayong magpasaway. Kailangan may self-control tayo sa lahat ng ating kinakain. Ayan, ang malunggay tea ay iniinom ko po yan bago po ako mag-almusal, bago po ako kumain ng tanghalian, at bago po ako matulog sa gabi. Yan lang po ang aking vitamins. May nagtatanong, anong vitamins mo, sis? Wala po. Puro lang po malunggay tea ang aking iniinom at wala po akong gamot. Higit sa lahat ang aking pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Yan lang po ang aking gamot sa aking katawan, ang pananalig ko sa Panginoon. At yan po may iniinom kong mga malunggay tea o kung ano pa man, yan po instrumento lamang ng Panginoon sa buhay ko. Ang pananalig po ang tinitignan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya wag niyo pong maliin, ha. Hindi po ang malunggay tea ang nagpapagaling sa atin, kundi ginagamit lang ng Panginoon para sa kanyang habag, awa at himala upang makamtan natin at maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Pero talaga pong miracle plant po yan, ang malunggay tea. Talagang kompletong-kompleto po yan ng mga benepisyo na kailangan ng ating katawan. Kaya mga kaibigan, andito na po ang inyong Nanay Rayleigh para patunayan po na talagang hindi po ako nagpa-opera. I-PM niyo po ako kung sinong doktor ko at kung saan po ako nagpamamogram. Yan po, sasabihin ko po sa inyo at ipapakita ko pa sa inyo ang aking breast cancer. Ayan. Wag lang po ang boys, ha. Hindi po yun pwede. Tayo lang po na mga may breast cancer. Ano po. So yun. Yun lang mga kaibigan ang nais ko pong ipaabot sa inyo na ang Diyos po ay napakabuti sa buhay ko at sa buhay nyo, sa buhay nating lahat. Bakit
buhay pa po tayo ngayong araw. Ibig sabihin, may pag-asa pa po tayong lahat kasi ginising tayo ng Panginoon sa araw na ito. Unahin natin lagi ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran upang idaragdag naman ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan, ang kagalingan na ating hinihiling sa Kanya. In Jesus' name, Amen.